Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Makaigsoon niyata sa atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa karaan, non potis isi deturnum quinam subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Huwag pangatarungan nga mulungtad kung was kamaturan ay pasukan. Maigsoon nagdapit kami kanino yung atong tulumanon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dini sa Cebu Catholic Television Network, sa ka-outlet, sa ka-media nga latas sa atong kadagatan, lahos, ngadto sa Amerika o ubang nasod. Salamatan ni Brad Dudong Limchua, ang atong Pangulo Presidente sa Cebu Catholic Television Network, siyang Kapikas Terdayan, o sa mga members of the staff sa Cebu Catholic Television Network. Ato sa pasalamat sa Ginoo, doon na tayo Arsobispo nga maligdong, buutan, o makitsyus nun kayo. Si Arsobispo Alberto Uy, nga mo iyang ipangandoy kanunay, nga makaduaw sa mga parokya, labi na sa panahon sa katalagpan, na ginahanglan siyang presensya. O gipadayon niya pagpaambit sa mga balaanong nga pulong siyang programa sa Facebook, ang Maymay sa Arsobispo. Mga matulunanon kay mga pahayag nga iyang giluatan siyang baba nga makahatag ka na ito o malamong pagsunod sa dalan sa Diyos. Niya atong mga paghangyo sa mga katauhan, mga Catholic members sa pag-ampo para sa kalinaw sa kalibutan, labi na sa katalagman sa gubat, nga mahunong na ang kayo sa gubat, puli ang kalinaw. Ato sa iyampong atong mga kaparian o ang atong mga obispo sa Pilipinas. Yaw ba nato, diya sa kungwa diya si Brad Rudy Racasa, ang nabantog nga nagmaster of Bible contradictions. Siya sa kataong nagbaid kanunay siyang pangisip, pag-ablis Biblia o pagpangita nining mga nagkasumpaki sa balang kasulatan. Yan niya sa akong tuo si Brad George Purka, usas mga sharer sa Catholic faith. Usa, wailangan atong paminawon si Brad Rudy Racasa. Brad Rudy. Salamat, Brad. Ug may hapon sa tanan ng mga televiewers. Kutob sa maabot ni Mang Sibya, labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Jocelyn Cañete, P. Villamor, ug ni Dondon Ansani Racasa, maayong paglantaw kanatong tanan. Aritas kasulatan, Brad, sa Buhat 2:36. All the people of Israel then are to know for sure that this Jesus whom you crucified is the one that God has made Lord and Messiah. Sa binisaya pa, busa ang tanang mga tao sa Israel
kinahanglan nga masayod gayud nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Misayas. Buhat 2:36. Sa Galacia 5:14 sa Maayong Balita Biblia na kanayon, for the whole law is summed up in one commandment: love your neighbor as you love yourself. Kay ang balaod na tingob sa usa lamang kasugo, higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Galacia 5:14. Usa na lang kasugo. Ang napuo kasugo gihimo na lang usa sa Galacia 5:14. Sa Mateo 22:37 ngadto 39, nagkadayon ang kasulatan, ang tibuok balaod nahimong duha kasugo na lang. Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Ang ikaduha, higugma ang imong isang katawo sama sa imong kaugalingon. Kung pangutana ani Bradsok, hay may atong tumanon Bradsok, kining Galacia 5:14 nga usa lamang kasugo, o kadita sa Mateo 22:37-39 nga duha man kasugo Bradsok. Paliw ko og husay ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy. Kung nato basahon ang Exodus 20, Uluhan 1:3 kanto sa 12, gibatbat sa Ginoo ang napug duha kon 12 kasugo. Niya sa imong pagbasa karon Brad Rudy sa San Mateo 22. San Mateo 22. Nga dunay duha na lang kasugo. Pero sa Galacia 5:14 usa lang kasugo. Manalisod sulbaro ni Brad Rudy. Bitaw, ang tinuray giganlan na siya o the grandest kind of law nga it should be put into our minds as the first step in order to receive Christ and to receive salvation. Nga doon ay gipamugat sa Ginoo nga sugo nga mutuod ka na to ngadto sa kaalam nga madawat na to ang presensya sa atong Ginoo. Nya kung ato nang lahuson ang ubang nga sugo, mao niya makapahimo nato nga matinumanon sa atong mga buluhaton ngadto kaniya o sa atong pamilya o sa atong kauban mga babae sa kalibutan. Moray hutong sa balaod na po kasugo. Pero ang unang sugo nga maugyoy mubukas sa bagong kinabuhi nato, maong sugo nga higugma ang Diyos labaw sa tanan. Nagani sa San Lucas 14:26. Ngayon San Pablo, si Lucas, pero gikutlo niya po sa Ginoo nga ang inyong gugma sa Diyos kinahanglan inyong labaw pa ang pagbati sa gugma sa inyong ginikanan. Maimong dumtan yung inyong ginikanan kung gusto mong masunod ka nako kaniya. So, bugat kay gisulti nga unahon ginato pag tagad ang paghigugma sa Diyos. Pagtuo nga doon ay Diyos. Kunya niana, mohakop din og musud ang Ginoo kanato. Og dayon magsugod ta sa paghigugma sa iyang ngalan. Mao ni kaduha. Tangingon nga ayaw pasipalai ang ngalan sa Dios. Kay kinigahom. Nya sugod din sa pagpahinumdom kadun na tay katugdanan sa pagsimba. Diyas na po kasugo. Ga kaniadto ang adlaw ipapulay Sabado. Pero sa Exodus 31, versikulo 14-15, way nakatuban. Tungod sa kaistikto sa balaod ni Moises, way nakatuban. Mao na nga, ang sunod na to nga paghimo sa atong gugma, nga kung mahigugma tani ana, gigugma sa nato ang Diyos.
mao nga atong isikataw. Gikan sa itong pagigugma sa Diyos labaw sa tanan, higugma ang imong isikataw sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. So, naduha na. Ay katuo, mo na pagpahinumdom sa dato sa Ginoo nga ang atong kinabuhi o pagkabalaan nagasandig pagsimba kaniya. Mo na nga, ingon na Ginoo nga, unom kadlaw trabaho ka, pero ang kapito kadlaw, adlaw ipapahulay. Kailangan tumano ni mong pagsimba, kuyog si mong panimalay. So mo na nga, gilutod-lutod ang paghulagway sa balaod diya sa itong pagsunod ang labaw sa tanan, mga paghigugma kaniya ang Diyos. Kaduha, ang atong isikataw. Apil sa itong isikataw, mga atong ginikanan. O dayon, ang atong mga tulumanon nga mao ang atong mga pagsimba o pagpalapad sa kaluwasan sa uban, pinagi sa pagsangyaw sa mga balita nga puribahon usa nato nga maayo ta, buutan ta. Kay kumulitan, may kayo ta musulti, may tayo mukabig, pinagi sa mga pulong, pero makita sa mga tao nga hiwi atong kinabuhi, liko-liko mga tao. Dong ay nalang ta diya, di ko mo uli mo. Sa mga na ni ang ginganlan na to, ang sa paglantaw sa sugo sa Diyos. Busawa na magkasumpaki. Yan naman si Brad John Purka at paminaw. Mayong hapon, Brad Chok. Salamat. O mayo sang hapon diya sa Maasin bagong nagpista sa Assumption of Mary, labi na sa atong obispo diya. Si Precioso Catillas, ug ni Brad Jad Julius Ubos, diya sa Matalom Lite, ug tanang mga sipdi sa Lite. Labi na si Ernesto Roses, diya sa Kagnaan Lay Minister. Mayong hapon o gabi. Pangutan na, Brad Chok, nga atong na sugatan, lagingon. Ang Papa, mauday ang numero nga 666. Kay ang korona sa Papa o Santo Papa na ang Vicarious Pelidi. Nga nga itong sumadahon niya na mukabat og 666. Masabot yun nato nga siya ang mananap nga mapintas sumala sa pinadiyag 13-18. Kung sa may katinawan ng Bradsok, Santo Papa na to, mananap din na. Palihog kong patinawan ni Pungutana. Masayon kayo ang pagdaot o pagbutang-butang o pagpamakak kaysa pagsultis tinuod. Muna ka nang ilang gingon nga ang Papa mau mananap nga mapintas. Ato maning mabasa sa pinadayag 13 nga nag-ingon nga ato ni basahon nga ang Ginoo sa mga Ginoo tinubdan nato sa tinuod nga kaalam kinabuhi nga pagatogon siya nato Ginoo o ang numero niya mo ang gitawag o tulo ka size 666. Pero ilan nagihubad sa mga laing relihiyon nga mo na numeros mananap nga mapintas kay nagkapasa sila sa one of the titles sa Corona Santo Papa, Vicarious Filii. Ya kuno mo nang i-translate sa numeral pinababag ang Vicarious Filii doon ay numero nga 666. Pero ilan ang inbinto lugar aron lang magita sila og kay gayunan pagtukmod o pagwali nga ang Santo Papa mao nang mananap nga mapintas. Dili na tinuod. Si William Barclay, usa ka bantugan nga Bible scholar, nagtuon pa sa Biblia, dili siya Katoliko, Protestante siya, pero siya dili tinuod. Dili mahuom ang marka nga 666 may tungod sa Santo Papa nga matod pa nila maong mananap nga mapintas. Principle of accommodation. Sa ito pa ilara nang gipahaom sa ilang tuyo nga ang Santo Papa tawgon o mananap nga mapintas. Wa pa sila mahibaw nga sa daghan kay mga papa, daghan kay mga nga santos kaysa pipila ka mga papa nga wa kayo madungog sa buluhaton nga magkapabalaan nila. O nga yan lang na siya Santo Papa kay balaan man ang katungdanan. Iya man na sa Diyos
Asa mabasa? Nasa San Mateo 16:19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit. Unsay mga probahan sa yuta o brabahan sa langit. O kung sa may mahitabo sa tao nga hatag ang yawi sa langit. O niya sa Biblia. Niya sa Exodus 22, versikulo 21-22. Mayon ang Diyos nga kung sa katao nga hatagan og yawi, mahimo siya nga pangulo o paganganlan siya amahan El Papa sa ito pa naas Biblia nga katong hatagan og yawi sa Ginoo, hatagan og otoridad sa Ginoo nga mao si San Pedro naas Biblia kamanganlan siya pangulo ug panganlan siya Papa El Papa panganlan amahan mo na dili mananap nga mapintas ang sa ito Papa kay paganganlan ba siya pangulo o paganlan siya amahan. Mao na nga ang pagpamakak, ang pagbutang-butang sayon kayo. Pero ang pagsultis tinuuran ug dunay bases kasulatan lisod dan ukon sa mga tao nga nasilag pag-ayo sa simbahang Katoliko. Pero kita dili masilog ni magdumot ilata kita magkamao mo silo sa tong pagbati ngadto kanila. Ato rin po sila isipon nato ato ikso. Mo na itong tubag sa pangutana ni Brad John Porca. Ya, Brad Rode. Okay. Dakang salamat, Brasok. O Pusbur ko, maayong hapon sa tanan yun nato mga televiewers. Labi na yun sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Erwin Gokong, Winnie Miro, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Rakasa. Maayong panglantaw kadatong tanan. Aritas kasulatan Brasok sa Salmos 106, tudling 28. Then at Peor, God's people joined in the worship of Baal, and its sacrifices offered to dead gods. Unya ang katawhan sa Diyos, miapil sa pagsimba kang Baal dito sa Peor, ug nangaon sila sa mga hinalad alang sa mga patay. Salmos 106, tudling 28. Sa Isaias 1:18, sa maayong balita, Biblia na kanayon, the Lord says, "Now let us settle the matter. You are stained red with sin, but I will wash you as clean as snow." Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo, ug maghusay kita. Bisag unsa ka pula ang inyong sala, kini mahimong puti kaayo, mingon ang Ginoo. Bisag unsa ka pula sa inyong nga sala, kini mahimong puti kayo. Sa Mateo 27, tudling 3, sa pagkakita ni Judas nga Hesus ilang patyon, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadakuan sa mga pare. Ang pangutana ani Bradsok, si Judas nagbasol man ni Bradsok, bisan unsa magkakapula sa sala, mapasaylo magka maputi. Di ka ni si Judas Bradsok, malangit ni Bradsok, paliw ko nung patinaw ni Bradsok. Di gyud siya may mong malangit. Kaya sa Biblia, nagisgot man nga si Judas Iscariote, nagbasol. Nagbasol. Pero unsa may pagbasol, mo nang paghinulsol nga ang Ginoo na sa libro ni sa ka propeta nga nag-ingon nga bisag unsa ka dako ug kadaghan sa sala sa tao kung siya maghinulsol siya mga sala ako siya pasayloon nana sa Ezekiel 18 versikulo 27. So mao ba ni ang pagbasol nga gibati ni Judas dili kay paghumanyag labay sa salapi niguwa siya nagdagpisi naghikog niya putol ang pisi dakdak siya sa bato buto yan tiyan naguwa ang hugaw mao na nga iyang paghinulsol o pagbasol dili makapaluwas kay diya siya kasing-kasing nagbilin pa niya ng huna-huna nga masulbad lamang alang kaniya sa masayop nga buhat nga mong paghikog o ka na paghikog na ko ng sala busa dili siya qualified nga mapasaylo siya pagbasol. Muna itong tubag sa may pagkutanan ni Brad Rudy Rakasa niya may mahinugdanon kayong paibao ato ning sa dungon ng taon.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Mga igsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Yan ita maglangan mga igsoon. Aniya sa kong tuo diya si Brad George Torrefield o Brad Steve Buti. Kaya doon natay mapabot sa ilang mga matulunanon nga hunahuna, pagpaambit o ka sa mga pagutanasan. Hunahon na to si Brad George Torrefield. Salamat Brasok, mayang hapon kanimo niya, mayang hapon katong tanan, ilabi na sa itong mga televiewers nga kanunday nga nagsunod niya itong programa o sa mga online viewers sa FB mayong paglantaw katong tanan. Nga kong greetings diya sa Mualpual Cebu, sa Kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefield nga kanunday nga nagsunod niya itong programa niya diya sa poblasyon ni Tapi Bohol sa agaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas o siya Kapikas nga si Kuya Baduy nga si Dong Earl Lawrence Dalsaro nga kanunay sad nga nagsunod niya itong programa mayong paglantawran niya dias Katarmad Liluan Cebu si Brad Rombil Sutirol nga kanunay pod nga nagsunod mayong paglantaw katong tanan. Busok akong pangutan na busok may tungod ni sa kinabuhi ni Jesus busok ba. Diha sa Biblia busok natay mabasa diha nga mo lagi na nga sa diyang 12 ang iyang edad busok katong nawa sa templo niya. Aw kadang nawa siya yang nakaplagka sa templo. Tapos katong ni pauli sila nga to sa Nazaret, nagtubo siya dito kanto ni dako basok niya. Nabalik siya basok ang iyang historya basok nabalik pag edad na niya 30 basok. Nya gikan atong 12 nya dayon nabalik siya 30. Ang iyang edad sa to pa 18 ka tuig basok nga wala gyoy kanang record ang Biblia basok may tungod sa kaagi ni Jesus basok o diin siya na mga panahon na kung sa iyang gipanghimuan na silent ang Biblia na basok. Nya dunay mga tao basok niingon sila nga gituhuan nga si Jesus nakaadto karong India. Mao na nga na ako na yung mga gahom-gahom mo na makahimo sa mga gahom ba. Kaya kada India dagham kay gahom-gahom da basok. Nga gituhuan nila nga nakaadto karong nag-India. So akong pagutan na basok nganong wala may record ang Biblia na basok sa may tungod kang
Kristo basog. Hindi siya mag-30 yung edad tong sugo sa pangalagan niya. Ikadua, tinuod ba ni basog nga nakaadto siya ng mga lugar basog o unsa mo gid naabay laing dokumento ang simbahan na nga dili Biblia nga nagiskot sa iyang kinabuhi basog anang mga panahon na ba nga wa masaysay diya kay nahog mag 18 ka tuig basog nga silent ang Biblia basog sa iyang kaagi basog palihog og pagpatinaw ni basog dan salamat. Naipipila ka mga tao nga nagpahibaw nga sila maalamon nga gusto nilang gubon ang kabalaan sa kinabuhi sa Ginoo. Gusto nilang gubon nga siya pinada sa mahal. Mao nang doon na nagingon nga niya sa mga 12 years old. Niadto siya sa India o tungod kay India na dungog man sa ngalan natong mga magics o mga gahom-gahom o dito kuno na eskwela nga atong Ginoo gahom-gahom. Dili na tinuod. Dili na tinuod. Ang message sa Ginoo nga human sa panuigon niyang 13 nga nakiglahugay siya sa mga makinadbanong mga pangulo sa Judaismo, mga maalamon kayong mga tao sa kasulatan. Pero ang batanon nga Jesus, tingali mga 13 ang edad, nakigharong. Ditubag sila mga lawom nga pangutana, o nagpangutana siya mga matulunanon kayong pangutana, na tinga kayo na ang maong mga Jewish leaders. Unsa man ning maong batanon nga puno man sa kaalam. Niabot si San Jose ug Santa Maria. O gingon nga na San Lucas 2, o si Jesus mikuyog siyang inahan Santa Maria. O San Jose ang amang-ama. O dito siya nagdako. O naminaw kanunay ang iyang inahan sa mga pulong sa iyang kabatanon. O si Jesus usab giamuma sa pagpangga siyang mahal nga inahan. Kanya sa Lucas 3:23 naana ang appearance kung pagpadayag ni Kristo siya gugalingon. Nga gingon nga ang atong Ginoong Hesus niya sa 3:23 sa San Lucas may ning basahon para makita natong dokumentong diin gud siya. Kay daghan lagi magtumo ba pero dili na tinuod nga si Jesus miadto sa India kay siya anak sa Dios. O sa iyang pagtubo sa pagbatan-on, ingon siya, my Father, Yahweh, and I are one. Akong abahan usara. O na nga, dili tinuod nga siya nagtuon o mga batsik kay gibaw niya gikan sa giharian sa amahan dito sa langit. Gibaw niya ang gahom sa amahan. Na San Juan 5:19, kaningon si Jesus, nasuko kay mga Hudyo. Niyo siya, hibaw mo. Ang tanan nga mahimo sa akong amahan, mahimo na ako. Ang mga Hudyo nga mga pangulo, naglingo-lingo, di sila kadawat. Kung ang akong amahan magpanhog patay, sultihan ta mo. Ako maghatag kinabuhing walay katapusan kanila nga gusto na akong hatagan. Kung sa mga Hudyo, mga pangulo sa Judaismo, ni ko sa di ta mo tuoy ning tawana. Ha? Kay may pag-ato ni batuon, kita lang bato kay batuon. Jesus, unsa mahinugdan nga inyo kung batuon. Dili tungod sa imong mga maing buhat, pag-ayo sa mga masakiton, o sa imong pagbanhaw nga patay. Apan tungod kay ikaw tao, o nakigtupong ka sa Dios, isip Dios. Muna hinugdan nga amo ka batuon. Pero si Jesus, igo lang may agi nila, wa sila makahimo o pagbato. Niya ito mabasa din sa San Lucas 3. O sa Jesus, siyang kaugalingon, sa pagsugod niya sa pagtudlo, may mga katluan, katuig o 30 anyo siya ang iyang panuigon. Diya siyang pagsugod, siyang pagsangyaw sa may balita. Tarawa, pila edad ni Jesus pag sugod niya pagsangyaw? 30 anyos. Niya to raman katuig yung public life. So 33 sa nagyan yung edad. Niya namatay na banhaw misakas langit. So mo na nga dili na tinuod nga si Jesus atong India. Kay matud pa ni Jesus, ang tanan nga mahimo sa mahal mahimo nako.
giangko ni Kristo nga doon na siya gahom nga iya sa home sa iyang amahan nga gipada kaniya ug siya doon na siya gahom siyang kugalingon. So bakak na nga gingon nga niadto siya sa India niyawasan magsuwat ang simbahang Katoliko nga mo'y karaan nga simbahan kung siya kaagin niya sa panuigon nga 13 nga 30 wala. That is a silent moment, silent time of Christ. Ang message, ang mensahe dako kayo sa may mensahe niya nga kung kita mo sugod nagpagsangyaw sa may balita, pagtudlo sa pulong sa kaluwasan, unahon na to ang paghimo sa atong spiritual preparation nga mugahintag panahon sa pagampo, pag-andam. Mao na mensahe ni Kristo nga una mo musangyaw sa may balita sa katiligbanon nga paagi kinahanglan nga magsugod sa inyong pagpakahilom o pagpahilit sa pagampo o pag-andam sa iyong kugalingon. Mao na message. Yan naman si Brad Steve Bote. Brad Steve Bote. Mansok, mayong hapon kang tanan, labi na sa ito ang suking tigpaminaw. Before ko mangutanan ng Bradsok, doon lang ko ipaambit kamay Bradsok para sige. sa atong mga igsong Katoliko. May igsunan, Monday, Sunday, usahay, ito ako sa Gaza, nagtudlo, mga mothers, kundi sa katong mga feeding Bradsok. Karon usa sa mga pangutana, kanang gingon ni Jesus nga igugma ang imong kaway. Lisod kayo tanan. Kaya ang sugos Ginoo, igugma ang Dios labaw sa tanan. Igugma ang imong isikataw sama sa imong kugalingon. Lakip na ang imong kaway. Pero magsunan si Santo Tomas de Aquino maingon, kung mukalawat kita ni Kristo, mukalawat kita sa Santos Gamisa, mukalawat kita kaniya, may sama kita kang Kristo. So si Kristo may sunan, may gugmaon, mapaubsanon, ligdong, dili makakon. Nani ang kinaiya sa pagkabalaan may sunan si Kristo. Karon mao na day nga ang mga balaan, kasagaran sa mga balaan naingon ana sila tungod silang dakong gugma sa Eucharistia, sa ilang dakong gugma sa lawas atong Ginoo. Nadi ang gugma. So nahisama sila kang Kristo. Pero kitang mga Katoliko nga inigsimba, mukalawat, iniggawa sa simbahan, mauna nga po ng batasan, doon ay something sa atong relasyon ngadto kang Kristo migsunan. Murag nisimba rata nga atong unahuna naa sa ang atong body naa sa misa, pero ang atong unahuna naa sa gawas, naa sa SM, nagdali og dugay mahuman ng misa. There is something dunay sayop or problema sa atong relasyon ngadto kang Kristo migsunan. Mao nang ato ni siyang kapkapon pangitaon nga kita mahibalik ngadto kang Kristo aron kita migsunan makaambit sa pagkabalaan ug makaambit sa kingharian nga walay katapusan. Pangutana Bradsok, ningon nga atong Ginoo, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. Paano Bradsok ang premise niya? Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. Ang nagsalikway kanako, nagsalikway sa akong amahan nga nagsugo kanako. Dinha sa San Mateo 4:1-12 Bradsok, sa dihang gitintal si Kristo, mingon ang atong Ginoo Bradsok nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Mugos Bradsok nga si Kristo Dios, kasi man gitintal siya wa. Pero sa 7:8-9 Bradsok ngadto sa 10, mingon ang atong Ginoo Bradsok nga siya lamang ang alagari. Siya lamang, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Siya lamang ang alagari. Bradsok nga pag-ingon nga siya lamang, mugos Bradsok nga dili siya ang Dios. Kung dili usara ang matuod nga Dios, ang amahan nga tuas langit. Kanang pag-ingon din sa San Mateo 4:1-12 nga ningon si Jesus nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Wala magpasabot Bradsok nga siya Dios. Sama sa akong premise ganiha, nagingon nga ang nagsalikway kaninyo, ako ang gisalikway.
So sa diyang gitintal si Kristo, wala magpasawat bansok na siyang gitintal. Pero ang tinuod nga Dios nga angay nga simbahon kadtong iyang giingon nga siya lamang ang alagari. So klaro kay bansok sa Biblia, si Kristo bansok dili matuod nga Dios. Nagdumili si Jesus nga alagaran. Di ba? Kaya mo siya, mo'y simbahaw og alagari siya. Kanang siya, referido mo na samahan. So ay labot siya, di ba? Oh, pero gitubag na sana ni Kristo, akong amahan og sana. San Juan 10:30. Sa ato pa kunyo, gisimpang akong amahan, simbahaw na sab ko ninyo. Nasa San Mateo 28, 1-9, ang mga apostoles nga nakaila pagayo kang Kristo, naghukop sila o ang ilang pagpakita sa pagtahod ni Kristo lahi kayo kay sila nihapa mihawak siyang tiil o sila misimba kang Isos. Wa man mingon si Isos ayaw kong simbaha, siya lang ako nga man mo simbaha, wa siya mo balibad na siya gisimba sa mga apostoles. Kusa ang atong Ginoo takosan ug angay simbahon kay siya mauman ang anak sa Dios. O naa sa San Juan 14:11 ningon si Jesus, kung kamo nagatuo kanako, ang amahan na kaninyo naasad kanako. O bisag unsa inyong pangayoon samahan, gamita ko ngaan kay kung ihatag kaninyo. So dako kayo ang kibukaton sa pagpaila ni Kristo nga siya takos ug agay sibahon. Brother, sa may mong kibate ron. Brother Sok, mayong hapon. Mayong hapon mga kaubanan o labaw na sa itong mga televiewers. Brother Sok, kanang sa engineering ba, kung kami mag-solve ko sa ka-problem, sugdan gina namo ang problem solving sa assume standard room temperature and pressure. Kung binisayon, tuhoy nga ang temperature o pressure standard. Kaya kung dili na namo i-assume, di gud mi ka-solve sa problem. Karon, i-apply na to na kang Mama Mary o kang Jesus. Si Maria sa fourth glorious mystery gingon nga si Maria ni assume ngadto sa langit, pero sa second glorious mystery ningon nga si Jesus ascended into heaven. Ngano man nga si Maria ang gigamit nga term di man ascended, assume man sad, assume man unya. Ang kang Jesus nganong di man assume, ascended man. Unsa may kalainan sa ascension o assumption? Ang kalainan mao nga si Maria gipasaka sa langit. Mary assume to heaven, body and soul. Kanang pong assume, gipasaka sa ito pa siya si Maria, dili iyang gahom nga makahimo siya pagsaka, gipasaka siya from home gikan sa gahom ni Kristo, gikan sa Dios nga mahal. O na ang ngana na to assumption. Samtang pagkayab ni Jesus ang gigamit mao ang si Kristo mikayab sa langit, dili assumption. So di mo daw by the power of Christ Himself mo'y nakapahimo niya pagsaka sa langit. Sa itong termino ni mo sa mahal nga rin, assumption. Assumption. Sa termino ni Kristo pagsaka sa langit. Ascension. Ascension. Well, He ascended to heaven. That is His own power. Pero kang Maria, assumption, nagipasaka siya, doon ay nagpasaka. Kung ka na mo, Jesus, kinsa Diyos o tao nga matuon. Oh, di ba na itong pinanggang amigo? Kining, sa ito mong first name, Brad? Mayong hapon, Brad Sok. Ako si Brad Ben. Ben? Sa apelido? Bilda. B-E-L-D-E. Bilda. B. B as in boy. Bilda. Kanya, lipay kayo nga niya kakaroon? O kining mong
Yung may go, Brad Shop, andang pagpaminaw ka nimo. Okay, may hapon Brad Sok. Mailan ko mga diha sa akong mga silingan diri sa Barangay Los, kay ako taga Barangay Los man. Amo ang mga opisyalis, mga captain. So, mayong hapon na to diha. So, kini akong pangutana Brad Sok, medyo dunay gamay magkalibog kay bahin kini sa atong mahal nga inahan Birhen Maria. Matod pa sa atong mga kaigsuonan diha sa laing mga pundo nga dili daw tinuod ang atong gitudlo sa Iglesia Katolika nga si Maria walay buling sa sala. Kay matod pa sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga Roma 3:10 na walay taong matarong ang tanan nakasala. Og diha sa Ebanghelyo ni San Lucas 1:47 ngayon nga si Maria nalipay kay miabot ang manluluwas og manunubos. Nga matod pa nila Brad Sok, sa ato pa dili tinuod nga si Maria putli og walay buling sa sala. Nakasala gid sa Maria. Palihog kuno ko Brad Sok, patid-aw nining maong mga argumento kay aron ato gyud nga maklaro og masabtan. Salamat Brad Sok. Salamat kay Brad Ben Bilda. Okay Brad Sok. Ang tubag niya sa Biblia. Okay. Nasa Lucas 1:28. Ang Diyos amahan nga mo si Yahweh, mingon siya nga, adun ako'y mga pulong nga akong itugyan, nga akong pagpadayag kinsa si Maria. Ako ning isulti, matod pa sa langit ng Diyos amahan. Pero si Anghel Gabriel, mo yung gisugo, pero siya ang tag-iya sa pulong. Hugot sa may pulong sa Ginoong Diyos Amahan nga to ni Maria. Ingon ang atong mahal nga Diyos Amahan. Paglipay Maria. Maghimaya ka Maria. Kay puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, mugbulahan ka sa kababayan nga tanan. Unong tatong pulong, puno ka sa grasya. Pareha pagbaso, nga kung puno na sa gatas, huwaran na to og lana, muawas yun ang lana. Kay puno man. Muna si Maria, kay puno sa grasya, way luna ang sala diya kaniya. Kunya sa Roma 3:29-30, mingon ng Diyos, nga kadtong akong gipili, nga doon ako'y tuyo alang kaniya. Kadtong akong gipili, gitawag na akong daan. Gibalaan na akong daan. O gihimaya na akong daan. Mao na ang pagtagad ni Diyos Amahan Yahweh ngadto ni Maria. Iyang gipili, gibalaan ang niyang daan, gihimaya na niyang daan. So kay gibalaan na niyang daan, gihimaya niyang daan sa to pa wa nay luna ang sala diyan ni Maria. Ang Diyos Amahan ngayon, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu eres in mulieribus. Sa may Benesiana, paglipay Maria, maghimaya ka Maria, kay puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa kabayan nga tanan. Pero ang imong teksto nga gigamit sakto. Kana Lucas 1:47. Nganingon mas Maria, nalipay og naghimaya ako pag-abot sa akong magluluwas. So sa may luwason diya kang Maria guwa sa isa. So nakasagi siya. Oh. Muna ito una. Pero ang pagluwas kang Maria, kay duha mo guna ka paaging pagluwas. Kanang pagluwas nga restorative. Kayo sa ka tao, nga sa gabi mo, panaw siya pagpauli. Pero doon na dito'y kanang nalungag na ba sa mga panday gihimo. Yung ngit-ngit. So, dagan siya kay pagpauli. Nahagbong sa salungag, naom kayo, lapok pa. Pero ang mga manananggot, nagluwas siya. Una na, nagkalapok na siya, pero luwas siya sa mga manananggot. Kaya nanaog sila, manaluoy. Muna nga nanog, restorative salvation. Pero na tawag ni sunod pag-agi dito, kunya, kanang mura siya dipati, baga, ikilat yun,
namugoy laom diha. Wa siya mo agi sa tunga, diya siya sa wala. So, preventive salvation. Wa siya mahug dito, pinunasakang. Mao na si Maria, ang kaluwasan niya, dili restorative, nga giugkat pa, gigas pagkahulog. Kundi preventive salvation sa kinatsila, salvation preventiva sa ito pa disagang daan. Okay. Mao na ang kaluwasan ni Maria. Maraming salamat, Persok. Salamat sa kayo. Manindot nga Yeah. hayag kong tubag. Salamat kayo kaya kung lista ang imong nindot nga pugutan. Okay, salamat. Salamat kayo, Brad Ben. Salamat, Persok. Mayong hapon. Balik-balik niya. Okay. Kahit doon ako'y librito nga kung ihatag may tungkol sa mga pahin sa mga kaimtang sa Mahal nga Birhen Maria. Mayo, Persok. Salamat. Okay. Kanya atong kalipay sa pagpahibaw nga ang Talisay City, Cebu nagahatag og pahalipay sa mga kabus ang mayor sa Samsam Gulya sa Talisay, ang mga biktima sa Bagyo Tino nga walay kapuyan, thousands of families gipapuyo niya sa eskwelahan o sa mga basketball courts. Pagabot sa kabuan, gawa sila, kitagan sila sa mayor og kwarta nga makabalik na mo sa gamay nga balay, katukon mo pagbalik sa inyong panibalay. Kaya sa Talisay, doon ay eskwelahan. Kaya naghanag mga estudyante, nga daw di ay kay way tuition fee, way bayranan. Lipay kay mga ginikanan sa graduation niya itong mga tuuna kasimana. 1,600 students, kadag diploma, pulos na mga professionals. Niya ang ilang gastos sa mga ginikanan, plitira pa. Pero sila, mga kabataan, nakagradual, way gastos ginikanan. Hospital sad, way bayranan ang serbisyo sa doktor, way bayad ang tambal. Kini ang gikalipayan sa mga tao. Ang pag-amuma o paghatag kanila kay gayunan. Labi na sa mga kalisdanan nga may aguma nila na ang aksyon agad ni Mayor Samsam pagtapang sa mga kaigsuunan nato o gibuligan sa siyang asawa kay unsay gihatag niyang salapi natagan sa tumbas ni Congresswoman Priya Gudas. Pasalamat ang Talisay. Pasalamat ko sa mga kauban. Yan ang John Porca, si Brad Rudy Racasa, si Brad Steve Bote, o si Brad George Torrefil, o si Brad Bilda, o si Mado Aquino, o si Steve Bote, na pa ba? Ano pa? O si Brad Dane sa Bacolod. George Torrefil. Salamat, tagbo-tapuhon ng atong tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos mga panalangin nato. Tagbo-tapuhon.